bagong turbo. Tingnan nyo. Magandang hapon kaibigan. Ngayong hapon ay ang vlog po ay tungkol sa turbo. So pag-usapan po natin kung paano maiwasan na masira ang ating turbo. Ito po ay bagong turbo. Tingnan nyo. So tayo po ay ating pag-usapan ang mga dapat na ginagawa upang maiwasan ang pagkasira ng turbo. Sapagkat ang turbo po ay napakamahal. So para maiwasan po natin ang pagkabutas ng ating bulsa, so pag-usapan natin. Sa tingin ko po kailangan pag-usapan ito kasi sa social media usong-uso po or sikat po ang mga vlogger ngayon na nagva-vlog kung paano ayusin ang sirang turbo, paano linisin ang turbo. Yun po ang kadalasan. So naisip ko na pag-usapan kung paano ito maiwasan. So tara. So sa pang turbo lang po tayo mga kaibigan. So paano po ba maiwasan ang pagkasira ng ating turbo ng maaga, nasisira ng maaga na hindi pa dapat? So paano po ba ito maiwasan? Meron po tayong pagkatapos ng PMS kasi pagkatapos ng warranty doon sa kasa wala na tayong PMS. Kadalasan nakakaligtaan o kaya hindi na obliga kasi wala nang warranty, hindi na obligado pumunta doon sa kasa. Diyan po tayo nagkakamali. Kailangan pa rin pong ituloy yan para maiwasan nga itong pagkasira ng turbo. Tulad ng yung change oil. So pag mag-change oil ka, yung mag-PMS ka, may kasabay na rin dyan yung magpapalit ng filter, yung air filter, oil filter. So ang importante dito, yung mas malaking factor dito ay yung change oil. Kasi pag yung oil mo ay gamit na, mahina na ang protection yan. Yung turbo natin kasi dyan dumadaan yung init talaga. So dinadaanan ng init. Tapos kailangan yan ng lubrication. Ngayon, kung mahina na yung oil mo, gamit na yung oil mo, mahina na yung protection, yung possibility ng pagkasira ng parts ng turbo ay talagang malaki. Nasisira siya ng maaga. Yun ang dapat mong iwasan. So dapat pagkatapos ng warranty mo, kung hindi convenient na magpunta ka dun sa service center, yung kasa, kung may mga kaibigan ka naman na mekaniko malapit sa inyo o kaya shop na malapit sa inyo, doon ka na pumunta. Pero magpagawa ka ng record para yung bang PMS din. So sila na yung mag-obliga sa inyo na gawin yung PMS. Ngayon, itong change oil, discuss natin konti. Magdidepende ito. Kadalasan ito ay nakabase sa yung manufacturer's recommendation, yung driving conditions mo, and how often do you drive. So ito yung kadalasang factors na kinukonsider. Itong driving conditions ay ito ang ano nito. Are you driving in severe conditions like towing a heavy load or doing a lot of stop and start driving, isa ito sa factor na binabase sa pag-change oil.
Ngayon, yung sa interval naman, maraming recommendation dyan. So, mayroong 10,000 miles or 15,000 kilometers or 12 months, whichever comes first. Pero mayroon din namang yung iba, may mas maaga-aga. So, kaya nga nakadepende sa kondisyon na kinukonsider natin. So, yung iba kasi mas maaga, nandito pa sa mas bababa, 4,500 or 5,000 kilometers or 3 to 6 months, whichever comes first. Yun yung kinukonsidera natin sa pag-change oil. Ngayon, importante kasi na magtuloy-tuloy yung PMS kahit wala ka ng warranty o wala ka na sa kasa. Kasi kadalasan pag nakakaligtaan, dito na pumapasok yung sira. Dito na nabubutas yung bulsan nyo. ang mahal ng turbo kasi. Yung iba siguro nakakaligtaan o baka akala nila pagkatapos ng warranty ligtas na sila sa PMS. Mali po kayo. Tutuloy nyo po yan. Sabi ko nga, kung may kaibigan kayong mekaniko or shop na malapit sa inyo, doon na kayo. Pwede kayong lumipat PMS. Magpa-PMS kasi maraming din namang qualified at magagaling na hindi rin naman sa kasa. Ngayon, dapat talagang magpa-change oil kayo ng dapat na interval na para sa inyo. Kasi pag hindi niyo nagawa yan, masisira yung turbo nyo. Marami kasing parts, internal parts yung turbo na pag walang langis or mahina na ang proteksyon ng langis, sabi ko nga yung turbo dyan dumadaan yung matinding init. Kasi dyan bunubuga, dumadaan doon. So pag walang or mahina yung langis na ginagamit nyo, kasi nga matagal na or gamit na, nasisira kadalasan yung mga seal ring niya. Meron pa diyang thrust collar, thrust bearing. Yung mga pagsira yan, nadadamay yung housing. So, makikita nyo sa ibang vlog talagang yung turbo naalog. Pag ganyan na yung kondisyon ng turbo nyo, yung buga ng exhaust, pumapasok din doon sa intake kasi lagusan yan seal lang yung nagprotect niyan. So pag wala na yon, sira. Ayos lang pag older model yung makina nyo kasi aandar yan kahit na mausok. Pero yung mga bago kasi pag pumasok na yung usok dyan, nadidetect ng sensor. So ayun, magkakaproblema ka, low power ka. Tapos marami pang parts madadamay yung sensor. Dudumihan, maglilinis ka pa. So maraming gastos na busa mo dito. Ngayon naman, pera sa change oil, ito ding driving habit. So, ano ba itong driving habit? Hindi nyo napapansin yung turbo, kailangan ng may warm up period yan. So, pag start mo, yung sa malalaking makina, 5 minutes yan, warm up ka muna. So, pero hindi naman kailangan 5 minutes kung sa inyo, pwede mo namang babaan konti yan. Para lang, yung ma-warm up lang yung engine mo. Tapos pag yung iwasan mo rin yung biglang patay ng makina. So, ang procedure kasi dyan pag bago mo patayin yung makina, ganun din, gaya ng warm up, i-stabilize ka rin ng temperature. So pag mga 5 minutes or below, pag stabilize na yung temperature mo, dyan mo patayin. Kasi pag bigla mong pinatayan, yung turbo, mabilis kasing ikot yan tapos napakainit na nung turbo, gawa ng ang haba na ng biyahe, mainit na masyado yung makina. Pag pinatay mo bigla yung makina,
tuloy-tuloy pang ikot ng turbo eh. Tuloy-tuloy pa yung ikot. Eh, yung langis hindi na nakasupply. Tapos mainit na yung parts ng ano. Madaling natutusta yung langis. Eh pagkatusta ng langis, damay na din yung parts. Nagagasgas. Eh kahit na konting gasgas, yan yung driving habit mo, paulit-ulit. So masisira talaga yung turbo nang hindi sa period na inaasahan. So napaaga. Pero sa amin sa probinsya, madalang na mangyari sa amin yan kasi malapit lang naman yung ikutan namin eh. Pero dun sa mahaba talaga yung mga biyahe, yung malalaking lugar, Luzon, Mindanao, haba ng biyahe nila. Diyan kadalasan yung mga nasisira. So, ito'y tips po sa inyo na dapat nyo talagang ikonsidera. Kasi, pag ito'y kinonsidera nyo, ang laki ng savings nyo. Hindi mabubutas ang bulsa nyo. Ito po ay ito parte ng pag-maintain ng sasakyan. So kaibigan, sana po meron kayong natutunan at ako'y nagbabakasakali na huwag nyo lang itong ipalagos sa kabilang tenga. Pasok dito tapos lagos doon. Kasi kayo rin ang makikinabang nito. So salamat po. At sana'y ako'y nakatulong sa inyo. Salamat.